Tinatawag din itong living fossil. Isa itong deep sea creature. Kakaunti lamang ang impormasyon dito hanggang sa ngayon. Hindi katulad ng mga ibang pating kung saan meron silang nakahiwalay na hasang, ang hasang ng frilled shark ay konektado sa kanyang lalamunan. Bawat hasang ay nakalinya at sa dulo nito ay kulay pula. Nadiskubre ito noong 19th century. Si Ludwig H.P. Torderlane na isang German ichthyologist ang nakadiskubre dito. Si Ludwig ay nagturo sa Tokyo University mula 1879 hanggang 1881 at nagdala ng 2 frilled shark na nakuha niya sa Tokyo Bay papuntang Vienna. Kung titingnan mo sa unang tingin para itong eel, pero dahil na din sa internal structure nito, kinakategorize ito na pating. Noong 19th century, hindi pa masyadong kilala ang frilled shark, kaya naman classify ito as sea serpent. Ang bibig nito ay sadyang nakakatakot. Meron itong 25 rows ng ngipin na nakabaligtad at parang trident shape. Hindi lang yan, ito ay may 300 na ngipin. Ang ngipin nito ay maputi. Ito rin ang ginagamit niyang pangpain sa kanyang mga pagkain. Dahil na din sa kulay ng kanyang katawan na kayumanggi, mas mangingibabaw ang kulay ng ngipin nito. Aakalain ng ibang mga isda na isa itong pagkain, kaya naman paglapit nila, huli na ang lahat. Inakala ng mga scientists noon na ang frilled shark ay parang eel kung lumangoy. Pero ayon sa Reef Quest Center for Shark Research, ang katawan nito ay mayroong malaking atay na mayroong low density oils at hydrocarbons na siyang nagpapalutang sa frilled shark. Wala pang nakakakita kung paano ito maghunting, pero ayon sa mga scientists, para itong ahas kung saan kaya niyang lumunok ng pagkain na mas malaki pa sa kanya. Nung inanalyze ang frilled shark, napag-alaman ng kinakain nito ay 61% cephalopods o yung mga mollusk, squid at octopus, 11% teleost fishes at ang iba naman ay pating. Ang frilled shark ay halos nasa buong mundo pero bihirang-bihira itong makita. Karaniwan itong nakatira sa lalim na 390 hanggang 4,200 feet, kaya naman hindi sila ganoon kadalas makita. Pwera na lang kung magdesisyon itong lumutang. Mas malaki ang babaeng frilled shark kumpara sa lalaki. Ang lalaki ay mayroong sukat na 3.2 hanggang 3.6 feet, habang ang babae naman ay 4.4 hanggang 4.9 feet. Pero ang pinakamalaki nga talang frilled shark ay may laki na 6.4 feet. Ang frilled shark ang may pinakamahabang gestation period. Ang gestation ay ang pagdadala ng nanay sa kanilang anak hanggang sa lumaki sila. Ayon sa pag-aaral, ang kanilang gestation period ay tumatagal ng 42 months o 3.5 taon bago humiwalay sa magulang. Paniwala ng mga scientists dahil ito sa habitat ng frilled shark kung saan nasa pinakailalim sila ng dagat. Dati na itong nakikita ng mga tao, subalit wala pang nakakakita sa natural habitat ng frilled shark hanggang sa dumating ang taong 2004. Ang NOAA scientists ang nakapag-video ng frilled shark kung saan lumalangoy ito sa lalim na 2,866 feet. Noong January 2007, isang Japanese fisherman ang naka-video ng isang kakaibang eel-like creature na mayroong matutulis na ngipin. Sinabihan niya agad ang staff ng Awashima Marine Park na siya namang humuli sa nasabing nilalang at dinala sa seawater pool. Ayon sa kumuha, kaya ito lumutang sa itaas ng dagat dahil may sakit ito o nanghihina. Ang kanilang nahuling frilled shark ay isang babae. Namatay din ito ilang oras matapos nilang mahuli. Ang mga pating ay mayroong noctate membrane para maprotektahan ang kanilang mga mata. Ito yung translucent third eyelid ng mga pating. Ang frilled shark ay wala nito. Dahil na din sa ilalim ng dagat nakatira, ang mga nutrients na nakukuha nila ay kakaunti na lang. Dahil dito, ang frilled shark ay mababa ang calcium.
Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, hit naman ang like button at kung gusto nyo naman supportahan ang channel namin, mag-subscribe na. Hindi nyo lang kami sinuportahan, lagi pa kayo updated sa mga bagong videos namin. Salamat mga boss, Pula Lord out.